Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa Avoy Mix Videos. At ngayon po ay meron po tayong balita na bibigyan natin ng ating reaction at comment. At siyempre inaasahan ko rin po sa inyo. Ngayon, ang video ito ay isang balita at mula kay KTLA5. No? Isa po itong balita tungkol sa wildfire na kasalukuyan hanggang ngayon, no? Nasusunog pa rin ang kanilang mga lugar dyan sa Los Angeles, California. At bukod dyan, mas may pinaghahandaan pa silang mas matinding panganib. At kung ano po yun, ay eto yun. Panoorin na lang natin. About the rain, it's increasing the risk of landslides in the Palisades burn area. Yeah, officials are concerned that bursts of heavy rain could trigger flash mudslides and flooding. KTLA's Omar Lewis is live in Pacific Palisades now with more on that hillside hazard. Omar. Yeah, Kirk and Lauren, good morning to you both. Crews have been bracing, as you mentioned, for those potential mud and debris flows by preparing hillsides like the one just here behind us. You can see they have tarps and sandbags on the ground. And if we swing our camera this way around on the other side of Sunset here, you can see exactly why that combination of Ayun. scorched... So, yun ang kinakatakot nila, no? Yung pag-ulan, no? So, kali mang lumakas ang ulan, siyempre mamamatay na yung apoy. Pero may kapalit po yan na tinatawag nilang mudslide kasi wala na mga no? Nasunog na itong mga puno at yung para sumipsip ng mga tubig, no? Wala nang haharang sa tubig. Nasunog na eh. So, dire-diretso ang tubig nito sa kanila. At maaaring ito ay may kasamang putik, no? Grabe. Hillsides and rain is proving to be a dangerous mix with the ground here already charred and disintegrated. Residents are preparing for what could come next, hoping to avoid another disaster after the wildfires. Rain started to fall across LA County last night, and in areas like this recently burned by the Palisades fire, there's an increased risk of mud and debris flows right now. The charred soil repels water, causing it to rush downhill, carrying rocks, mud, branches, and sometimes boulders with it. Crews have been clearing storm drains and shoring up vulnerable slopes here. Inspectors and engineers are also closely monitoring those hillsides while residents are sandbagging their properties. Joan Herman lives along Castella Mar Drive. Her home is still standing now, but the hillside... So yun po, no? Kita niyo yung mga bumbero, naghahanda na po sila, no? At mukhang itong dilubyong ito ay, kung dumating ito, ay mas matindi ito, no? At mukhang yung kanilang syudad, yung mga magaganda na kinatatayuan ng mga bahay na yun, no, sa Palisades, mukhang tatabunan pa ng putik, no? Sabi nga nila, may narinig ako dyan, mga nagsasalita, na ang sabi nila, mukhang hindi pa raw tapos ang galit ng Panginoon, no? So, nasasabi nila yun kasi bukod sa nawalan sila ng tahanan, sunog, ngayon naman, baha o tag-ulan eh. Sabi nga nila, mudslide, maaring gumuho itong mga bundok na ito o dahil sa lakas ng ulan, pwedeng madala lahat ng lupa, no? So, putik po yun at dediretso yun doon sa mga kabahayan kung saan yung mga kabahayan na yon ay nasunog. Naalala ko tuloy yung yung sa panahon ng mga Ehipto noon, ni Moises, meron tinatawag doon na 7 salot, no, na pinadala ng ating Panginoon dahil nagmamatigas itong mga taga-Ehipto, no. Pero meron namang isang side yon na pinakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan sa tao, no, bagamat yung time na yun, hindi naman talaga siya galit, no? Pinadalhan niya ng mga salot, ng 7 salot, itong mga taga-Ehipto. At hindi natin alam kung kada isang salot, gaano katagal, no? Wala akong idea doon. Basta alam ko, 7 salot yon. Ngayon, kung ihahambing mo rito, ay parang, kung dumating itong tag-ulan na to, at nagdulot nga ito ng malaking pagbaha at mudslide sa kanila, parang pumapasok pa lang sila dito sa pangalawang salot, no? At kung 7 yung uubusin, kung halimbawang ganon,
hindi natin alam kung ano yung mga kasunod na yan. Sana hindi po. No? At sabi ko nga, yung dun sa Ehipto na yun, babalik tayo, bukod dun sa 7 salot na yon na pinadala, ipinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa mga tao. No? Isa yon sa mga purpose. Pangalawa, yung pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita. So, nandun yung kaparusahan, nandun yung para ipakita yung glory ng Panginoon, at nandun din yung pagliligtas. Pwedeng mangyari yan dito sa mga kasalukuyang panahon. Pagliligtas, pagtutuwid sa mga tao, at yung kaparusahan, bagamat hindi sa lahat ng tao, dun lang sa bayan na yun, dahil nga sa kalapastangan ng ginawa nila sa pangalan ng Diyos, ay iyon ang nangyari, no? At ang balita ko, marami daw mga ayaw dyan sa Panginoon at talagang hindi kumikilala at nagmamatigas. So, sige po, tuloy na natin para matapos na. Around it are unstable. The earth gave way, splitting Yan po, one nearby bundok house yan. in two after the recent wildfires. Kung wala ng puno na hahawak, Disaster. ayan, She's now worried about mudslide nga ang potential kakalabasan impacts pag caused by the umulan. rain and unstable land. It's worrying, and of course, we're also really half our houses on our neighborhood on Positano are gone, so that's really hard. But yeah, our house survived, and now we're worried about the rain. Yeah, it's a very hard time. And with more rain in the forecast today, a flood watch is in effect, as we just heard Casey mention, through Monday afternoon. Residents, especially those in these recently burned areas, Grabe, nagiba ng urged to ibang be bahay. alert, use sandbags to protect their property, and So, bakit stock nagiba up yan? on Di food naman and siya supplies nasunog in eh. case Dumausdos road yung lupa. access Ayan. is limited. And while damaging debris flows are not guaranteed, officials So, say pinapakita niya pala kanina, to be prepared for those worst yung case nagibang scenarios. bahay dahil We dumausdos see yung the lupa. rain Ayan, starting nasa to likod pick niya. up here. Earlier this morning, we were located on Castellamar Drive ourselves, but had to get out of that area because our vehicles were starting to slide down that road, which is another concern out here today that officials want folks to be aware of. These roads, of course, slick, and the dangerous conditions remain this morning. That is the latest for now here live in Pacific Palisades. I'm Omar Lewis. We'll send it back to you in the studio. So, yun po, no? Maikli lang naman yung balita. At ang masasabi ko lang dito, siguro, mas maganda kung may mga nagmamatigas pa sa kanila, magpakumbaba na lang, matutong manalangin. At para iiwas sila sa mga sakunang ganyan, ano? Para hindi na madagdagan pa yung problema nila at matapos na, no? Tingin ko, kailangan lang po nilang humingi talaga ng tawad sa Panginoon. Matuto silang manalangin. Hindi lang paghingi ng tawad sa Panginoon. Yung pagbalik loob, no? Yung magsisi ka sa kasalanan mo, yung mga nagawa mong kasalanan, kung ano man yon, tapos magbalik loob sila sa Panginoon. Hindi lang basta humingi ka na ng tawad. So, yun po, ito po ang Awoy Mix Videos. Hanggang sa muli.